So dito tayo mga kapatid sa spiritual growth. At ang ating pong topic ay loving your church. Okay, loving your church. Buksan natin ang ating Bible sa Acts chapter 2. Praise God. Acts chapter 2 verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together. Everybody say together. Together. And had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple. Lahat magsabing daily. Daily. Daily yung kanilang fellowship, no? And breaking bread from house to house. So this is very apostolic of Christ Church. Daily at merong house to house, did eat their meat. Ayan, lagi rin tayong kumakain. With gladness, lagi rin tayong masaya dahil laging busog. And singleness of heart. Praising God and having favor all the people. Now, tingnan nyo kailan sila nag-church. And the Lord added to the church daily. Alright? Daily. Hindi lang once a week, every Sunday. But the Bible says, daily, such as should be saved. Amen. I'm glad na AOC is a daily church. Praise God. In Hebrews chapter 10, verse 25, Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another so much the more, as ye see the day approaching. Praise God. So we'll talk about loving your church. I want to convince you mga kapatid na you must love your church. And you must love your church higit pa sa pagmamahal mo sa career mo. You must love your church higit pa sa pagmamahal mo sa iyong negosyo. Dahil ang career mo at ang business mo ay binigay yan sa iyo ni Lord para matulungan mo ang church. That's the main purpose of it. Hindi ka binigyan ni Lord ng blessing para sarilihin mo. Bless ka ni Lord para tulungan mo ang iglesia. And we can see the providence, the sovereignty of God, lalo na sa ating situation, na bless ng Panginoon si Brother Joseph sa business, kung saan marami ang natulungan magkaroon ng trabaho, at dahil may trabaho, naging way na nagkaroon tayo ng mga Bible study and fellowship. And dahil sa JS Builders, mga kapatid, ay maraming mga nabaptize at maraming nakakilala sa Panginoon. So we can see na binigyan tayo ni Lord ng JS Builders, hindi lang talaga para magkaroon kayo ng trabaho, kundi para makilala nyo ang ating Panginoon. That is the purpose of it. So it is the will of God na dapat mahalin natin ang church. Now, lahat magsabing, I love my church. I love my church. Tanungin mo yung katabi mo, do you love your church? Amen. Mahal mo ba ang church, mga kapatid? Praise God. Now, when we speak about the church, hindi natin tinutukoy yung building sa, anong address nun? Ng church natin? 305 New Brighton. Hindi yun ang tinutukoy kong church. Actually, sa Anglican yun eh. May-ari ng church na yun. When we speak about church in the Bible, it's not the building, it's not the... But when we speak about the church, it's about the people. Ang tao, mga kapatid, na tinawag ni Lord, tayo po ang church, mga kapatid. At layunin ni Lord na dapat mahalin mo ang church. Kasama dyan lahat ng mga imperfection and kasalanan and weakness ng church. Kailangan mong yakapin lahat yon. Tinatawag na expression na warts and all, you must love the church. Of course, you must not love yung mga kasalanan sa church, pero you must love the sinners. You must love the people in the church who has their struggle, mga kapatid.
Aminin man natin o hindi, ang church ang ginamit ng Panginoon, kaya nakakilala tayo sa Panginoon. Ang church ang ginamit ng Panginoon, natuto tayong manalangin, natuto tayong magpuri, natuto tayong sumamba, natuto tayong maglingkod. Marami sa atin ay nuknukan ng kasamaan, mga kapatid, pero dahil nung naging part tayo ng church ay dahan-dahan tayong bumait. Although may kasamaan pang konti, pero ang laki ng pagbabago, mga kapatid. Praise God. Ang church ay napakalaki po ng impact sa ating mga buhay. Hallelujah. Pag tayo po ay may mga success, may mga tagumpay, ang church ang kasama natin na nagre-rejoice. At sa panahon din ng pagkatalo at panahon din ng problema, ang church din ang kasama natin in times of trials. Ako, mga kapatid, aminin ko, marami akong friends, no? Marami akong friends sa school, nung high school, nung college. Pero yung friends ko hanggang ngayon ay yung mga friends ko sa church. Kasi yung mga friends mo sa church ay kasama mo yan hanggang doon sa langit, mga kapatid. Amen? Meron tayong mga friends nung elementary, meron tayong mga friends sa college. Pero yung mga tunay nating kaibigan ay yung mga tao sa loob ng church. Ang ating tunay na friends ay nasa church. Sabi ng iba, hindi ako mag-church kasi ang paglilingkod naman sa Diyos is personal eh. Personal relationship to eh. Well, totoo naman na ang ating salvation ay personal relationship sa Diyos, pero para maalagaan yung relasyon na yun, para ma-nurture yung relasyon na yun, kailangan maging parte ka ng horizontal relationship at yun yung mga kapatiran sa loob ng simbahan. Aminin man natin o hindi, hindi po natin kaya mag-isa. No man is an island and no Christian is an island. Hallelujah. Na kaya mong maging Kristiyano mag-isa kahit walang iba. But the truth is, kahit anong problema natin, anong suliranin natin, pagdating natin sa church, nakikita natin, mas malaki pa pala yung problema nila kaysa problema natin. Pero nandun yung encouraging, andun yung prayer, andun yung simpleng pagtapik sa likod ng isang kapatiran na kaya mo yan, nandiyan ang Panginoon. This means so much. Lalo na kung nasa New Zealand tayo na hindi natin to bansa. Ang laking bagay po na merong church, mga kapatid. Hallelujah. At it breaks also my heart. No? It breaks my heart na ang daming mga tao na hindi nila mahal ang church. No? They just come and attend, upo, then uwi na lang. No? Parang lugar lang na entertainment ang church. Pero ang layunin ng Panginoon, mga kapatid, ay maging part tayo ng church. Church is not a place para umupo ka lang at manood. Church is a place to share your life. It's a shared life, mga kapatid. Hallelujah. Pag nandito tayo sa church, you must give your life to the church. You must give your talent to the church. Magpagamit ka sa Panginoon sa church. And I can testify ng AOC, bawat isa ay nagtutulungan, no? Bago mag-start ang service, andyan na yan, may mga nagsiset up, si Kuya Greg, nagsasaing na, saka si Rebecca, nagsasaing na sila, mga kapatid. And then after kumain, lahat, no, nagtutulungan, maglinis. Then si Brother Eric, tagahugas, may nagtatapon ng basurahan, may naglilinis ng carpet, nagba-vacuum, mga kapatid. Meron ding mga tulala lang, walang ambag, mga kapatid. Pero kasama yan lahat. Amen? And we love the church. We must love the church. We must love the people, mga kapatid, in the church. Yun ang kalooban ng ating Panginoon. Kasi the best proof na mahal mo si Lord ay makikita gaano mo kamahal ang iyong ang iglesia. Anong sabi ni Jesus kay Peter? Peter, do you love me? Anong sabi ni Pedro? Yes, Lord, alam mo, mahal kita. Anong sabi ni Jesus? Feed my sheep. And then tinanong ulit siya, mahal mo ba talaga ako, Pedro? Yes, Lord. Feed my lamb. And then tinanong na naman siya for the third time, mahal mo ba talaga ako, Pedro?
Doon parang medyo tinamaan na siya. Wait lang, nakailang taon na si Jesus. May ibig sabihin na to ah. Sabi ni Peter, ikaw ang nakakaalam, Lord. Thou knowest that I love you. Anong sabi ni Jesus? Pakainin mo sila. So, ibig sabihin, ang ebidensya na mahal talaga natin si Lord, ay paano ka magpakita ng pagmamahal sa iyong kapwa. Hindi yung nagkukulong ka lang sa kwarto, nagpe-pray ka magdamag, gusto mong ipakita na mahal mo ang Panginoon, para ka ng ermitanyo, mga kapatid, nakaganon ka, tapos may bigote ka, tapos may tungkod ka, tapos magbabasa ka lang ng Bible, magdamag. Sabay pagdating sa church, di mo pinapansin yung mga hipokrita yan, ba't pansinin yan, mga makasalanan naman yan. Si Lord lang mamahalin ko. Hindi po pwede yon. Kung mahal natin ang Panginoon, dapat mahal natin ang iglesia ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So let me give you 3 reasons bakit dapat nating mahalin ang church. Number 1, we love the church because Jesus Christ built the church. Si Lord ang nagtayo ng iglesia. Okay? Matthew 16:18. For upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sino nagsabi niyan? Si Jesus. Anong sabi ni Jesus? I will build my church. Ibig sabihin, maraming church dito sa mundo, pero hindi yun my church, sabi ni Jesus. Merong church na akin. At sabi ni Jesus, I will build my church. Nung nandito si Jesus sa lupa, ang church lang po ang kanyang itinayo. Hindi po nagtayo si Jesus ng negosyo. Hindi siya nagtayo ng JC Builders, Jesus Christ Builders. Hindi siya nagtayo ng Coliseum. Hindi siya nagtayo ng SM. Hindi siya nagtayo ng Mega Mall. Hindi siya nagtayo ng auditorium. Hindi nga siya nagtayo ng statwa niya eh. Ang tanging itinayo ni Christ nung nandito siya ay ang iglesia. Sabi niya, I will build my church. So bakit dapat natin mahalin ang church? Dahil si Jesus ang nagtayo ng church. At si Jesus ang may-ari ng church. Amen? So ang church ay hindi natayo dahil sa talino ng tao, galing ng tao, or husay ng tao. Naitayo ang church dahil kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nagtayo ng church. Sa John 3:16, alam natin yon na, for God so loved the world. Pero even though God loves the world, maliligtas ba ang world? Pakakasalan ba ni Lord ang world? No. The Bible says, ang pakakasalan ni Lord ay ang church. Mahal niya ang world, pero it does not guarantee na save ang world. Ang save lang ay ang part ng church. Kaya nung tayo naglingkod sa Panginoon, transfer tayo ni Lord from world to His body or to His kingdom. In Acts chapter 20, verse 28, Acts 20:28, take heed therefore unto yourself and to all the flock which over which the Holy Ghost had made you overseers, to feed the church of God, which He had purchased with His own blood. Hallelujah. Ganon ka-precious ang church. Acts 20:28. Binili ng Panginoon ang church ng kanyang sariling dugo. That's the only thing He purchased. Hindi siya bumili ng apartment or condominium or castle. Ang binili ni Lord ay tayo. At hindi niya tayo binili ng silver or gold, pero binili niya tayo by His precious blood. That's why in 1 Corinthians 6:20, ang sabi doon, for you were bought with a price. 1 Corinthians 6:20. Binili tayo ng Panginoon ng may halaga. Gaano tayo kahalaga? Higit pa sa ginto, higit pa sa pilak. Binili tayo ng Panginoon by His blood. So bakit natin dapat mahalin ang church? Number 1, dahil si Jesus ang nagtayo ng church. Hindi natin love ang church dahil UPC. Hindi natin love ang church dahil si Pastor Peter ang pastor. Hindi natin love ang church dahil si Pastora ang assistant. Mahal natin ang church first and foremost dahil si Jesus ang nagtayo ng church.
That's why ang church na tinayo ni Jesus, magpapatuloy yan hanggang katapusan. And by the way, hindi nakadepende ang church sa'yo. I don't care gaano kalaki ang naambag mo sa church. With or without you, matutuloy ang church dahil si Jesus ang may-ari ng church. Lagi ko sinasabi sa mga tao sa church, God can replace you anytime. Hindi na ubusan si Lord ng tao. Bisa inisip natin, paano pag wala na siya, pilay na tayo, ang hirap na. No? God can raise up somebody in that church to replace you. Tinanggal nga ni Lord si Lucifer sa heaven, di nga siya nang hinayang. And then may mga sumama pang mga buwibwit niya, ng mga anghel din. Pinalaya sila sa langit, di nga nang hinayang ang Panginoon. Nung si King Saul ay nagpasaway, hindi nang hinayang ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, maghanap ako ng hari ko, yung close in my heart. God can replace you anytime. So wag kang mayabang, isipin mo na, kailangan ako ng church. Hindi kaya ng church pag wala ako. Kahit wala ka, tuloy ang church. Tuloy ang gawain dahil ang builder ng church ay si Jesus at ang boss ng church ay si Jesus Christ. Amen? Pangalawa, we must love the church because it is the steward of God's truth. Steward of God's truth. We love the church dahil si Lord, mga kapatid, ang church ang tagabitbit ng katotohanan. Evangelist, kailan yung time na sasabihin ko na dapat umalis na ako sa church na to? Isa lang po, pag hindi na pinapangaral ang katotohanan sa church na yan. That's the time na umalis ka dyan. Hindi yan ang church ni Jesus Christ. Dahil ang church ni Jesus Christ ay itinayo sa haligi ng katotohanan. Amen. And marami nagsasabi na, ayoko mag-church doon kasi hindi ako na-entertain eh. And pag gano'n ang sabihin mo, ang re-response ko, yun ang tunay na church. Hindi tinayo ang church para entertain ka. Hindi tinayo ang church para aliwin ka. Itinayo ang church upang marinig mo ang katotohanan. The truth shall set you free. Maraming mga church na umalis na dun eh. Kasi nga gusto nila makahatak ng maraming tao. So ginawang entertainment ng church. May mga pausok, maraming mga ilaw, heavy instruments and music, maraming speaker, talaga puro kantahan, mga kapatid. May mga dancer pa, may mga sumasayaw pa dun sa harap. May isang video pa, yung pastor, nung inintroduce siya, may tali siya, nandun siya galing sa taas eh. Our pastor, galing sa taas, bumababa. Woo! Muntik pa mahulog, mga kapatid. Hallelujah. Anong ginagawa nila? To entertain people. Why do they want to entertain people? Para maraming tao, para maging mega church. That's not the church. Ang trabaho ng church ay sabihin ang katotohanan. Kaya kung nasa church ka na di ka komportable kasi ang sakit ng pangaral, huwag ka aalis dyan. Yan ang totoong church. Amen. Pinapangaral na God is against homosexuality, God is against sin, God is against adultery, God is against fornication, God is against all kinds of wickedness in this earth. At without Christ, kung hindi mo tanggapin si Christ, punta ka sa impyerno. Amen. Yun ang totoong church. Pero once ang church di na mag-preach ng katotohanan, at sabihin ni Pastor Peter, kunwari lang, hypothetically speaking, sabihin niya na, okay, kahit maging bakla tayo, langit pa rin tayo, safe tayo. Tara mga, tapos pagbalik ko, bakla na si Pastor Peter, bakla na si Ninong Joseph. Umalis na. Bakla na si Kuya Greg. Ate Greg na siya, mga kapatid. Umalis ka na dyan sa church na yan. I don't care kahit sabihin niya UPC yan. Get out of the church that doesn't preach the truth. I want the truth. I don't want motivation. I don't want encouragement. I want to know what's the truth. Amen. Ano ba ang totoo? Yun ang gusto kong marinig. Amen. Dahil sa internet ay punong-puno ng scam and kasinungalingan na tinuturuan nila ang mga bata na ikaw na ang bahala mag-describe anong gender gusto mo. They doctrinate the kids ng ganon. So, dapat sa church, yung mga bata ay doktrinahan na natin ng Biblia. Dahil sa eskwelahan ngayon, nakakatakot. Kung kaya nyo yung homeschool nyo na lang. Dahil sa school,
ang tinuturo dyan is puro anti-God. Walang Diyos, galing tayo sa unggoy, and kung ano-anong kalokohan, mga kapatid. Anong sabi sa John 8:32? Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ano ang nagpapalaya sa tao? Katotohanan. That will set you free. Kasi pastor, ang sakit eh. That's the point. Masakit talaga ang katotohanan. Yes. Pero mas okay na yung masaktan ka sa katotohanan kaysa umasa ka sa isang kasinungalingan. Right? We rather hurt you with the truth than comfort you with a lie. Ang mga doktor, bakit maraming ayaw magpa-check up? Dahil takot sa katotohanan. Ayaw harapin ang katotohanan dahil pag humarap na yan sa doktor, sabihin, ito ang mga bawal, ito ang mga bawal. Right? So nagkikreate tayo, umiiwas tayo sa mga doktor kasi hindi trabaho ni doktor ang pasiyahin ka. Oh. Actually, pag may makita ang doktor na may sakit ka, na cancer, at hindi niya sinabi, pwede siyang kasuhan at tanggalan siya ng lisensya. Kasi ang trabaho niya hindi pasayahin ang pakiramdam mo. Trabaho niya sabihin kung anong problema sa iyo para masolusyonan. And ganoon ang church. In 1 Timothy 3:15, the church of the living God, the pillar and foundation of truth. That's the church. The church exists to preach the truth of the Word of God. Tinatawag nila tayong judgmental, tinatawag nila tayong hate speech, tinatawag nila tayong mga homophobic, mga galit sa mga bading. And that's the perks when we stand for the truth. And sometimes, mawawalan ka ng kaibigan if you stand for the truth. Sometimes, sabi nga ni Plato, the most hated man is the man who speaks the truth. Every time people speak the truth, stop him. That's why he killed Charlie Kirk. Yes. They killed Charlie Kirk because he spoke the truth. And ang truth, mga kapatid, is mahirap. Pero yun ang magpapalaya sa atin. So tayo as a church, we come to church to hear the truth. Amen? Kaya nga pag upo nyo dito sa Bible study, may iba gumagano, aray, ako yun. Sa pula. Loko to si Pastor Ike, loko to. Be thankful kung ganun ang iyong naramdaman. Kailangan every time nag-church tayo, lagi tayong, yes Lord, correct me more, correct me more, Lord. Correct me more. Ang truth, wala yung pinapanigan, mga kapatid. Walang kinakampihan ng truth. Pag mali ka, tapos kang bata ka. Sapul ka talaga sa katotohanan. Kaya nga lagi sinasabi, kung di mo kaya mag-amen, sumigaw ka, aray, 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 Lord, aray. Woo! Sarap, Lord. Because the church exists as a steward of the truth. Pangatlo, mga kapatid, we love the church because Christ loves the church. Amen. In Ephesians 5, verse 25 to 27, ito, mas naintindihan ko to ngayon may asawa na ako. Ngayon, hindi ko to maintindihan eh. Ngayon, naintindihan ko na. Ephesians 5:25. Husband, love your wives. Hindi nga sinabing understand your wives. Kasi di nga sila maintindihan eh. Ba? Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ngayon ko naintindihan na how a husband love your wife as Christ loved the church. Kasi gaano ko kamahal yung asawa ko, yung kung papapiliin ako, mabuhay ako, kung mamamatay ako, mabuhay lang siya. Hindi ako tatanggi, mga kapatid. Andun yung point na sana ako ang unang mamatay bago ang asawa ko. Then makahanap siya ng ibang asawa na niya.
Pero walang mas gwapo sa akin, mga kapatid. Hallelujah. Husband, love your wife. At paano daw yung pagmamahal na yon? That you're willing to give yourself for it. Masasabi mong, yan na talaga ang mahal mo pag willing kang mamatay, mabuhay lang siya. At yun ang ginawa ni Jesus. Ang church pasaway, ang church maraming, sa Bisaya pa, badlungon. Ang church maraming loko-loko, maraming mga siraulo, maraming pasaway, hypocrite, pero namatay si Jesus para sa kanila. Amen. Kasi mahal niya ang iglesia. So dapat mahal natin ang church dahil mahal na mahal ni Jesus ang church. And the more ka magstay sa church, the more mo talagang mamahalin ang church. The more mong mamahalin ang church. Sabi ni Paul, mahal niya si Christ. Paano natin malaman na mahal ni Paul si Christ? Kasi mahal niya ang church. He loved the people with all his heart. Every breath, every sigh of his life was a fountain of flowing, selfless love for the church. 1 John 5:21. Basahin ko sa NLT. 1 John 5:21. 1 John 5:1 pala. 1 John 5:1. Everyone who believes in Jesus Christ has become a child of God. And everyone who loves the Father loves His children too. You hear that? Kung mahal mo ang Ama, dapat mahalin mo ang mga anak niya. Sabi nga, kung gusto mo saktan yung isang tao, huwag mo saktan siya. Saktan mo yung anak niya. Doble ang sakit. And sabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, mahalin mo rin yung mga anak ko. Yun ang sabi ng Panginoon, yun ang utos ng Panginoon. And every time na sinasaktan mo ang kapwa mo, indirectly, si Lord talaga ang sinasaktan mo. You hurt God, not the people in the church. So, iwas-iwasan natin maging masungit, suplado, and rude. Maging masungit ka pag ikaw na lang. Pero pag sa church, huwag mong dalhin yun. Dahil ang Panginoon ang sinasaktan mo, not the church. Paano yun ang totoo? Yun ang ano eh. Well, may mga katotohanan na hindi mo na kailangan sabihin. Okay? Yung truth ng salita ng Panginoon, sabihin yun. Pero yung mga truth na pagkakamali ng isang tao sa church, there's a timing for everything. Kung pagsasabihan mo man siya, ilagay mo sa lugar. Correct a person without humiliating them. Amen. Pwede mo naman silang pagsabihan, huwag mo silang pahiyain. Dahil napaka-demoralizing na pahiyain mo ang isang tao. Amen. Sabihan mo in private. Right? So sabi ng Panginoon, mahalin niyo ang aking mga anak. Mahalin mo yung katabi mo na yan. Kahit nakakaasar, kahit aasim, mahalin mo mga kapatid. Praise God. Yun ang utos ng ating Panginoon. Tingnan nyo dito, balikan nga natin yung text natin sa Acts 2. Tingnan nyo gaano nila kamahal ang isa't isa. Gusto nila araw-araw magkita. Actually, may kapatiran na nagtanong sa akin, Pastor, yung Panginoon, Sabbath day lang naman hinihingi niya, pero yung church, araw-araw, dami naman. Well, doon noon kasi mga kapatid sa Old Testament, ang araw na nag-rest ang ating Panginoon ay Sabado. That's why yun ang Sabbath day noon sa Old Testament. Nung dumating si Christ, namatay siya, na-resurrect siya, anong araw? Anong araw na buhay si Jesus? Sunday. Kaya simula noon, yung Sunday na ang naging considered natin na day of Sabbath. Baka maaaring nagtatanong kayo, bakit sa daming araw, Pastor, bakit Sunday tayo naggagawain? Simply because si Jesus Christ ay na-resurrect ng Sunday. That's why we consider the Sunday now as the first day of the week dahil yun yung sa Jewish calendar. Pero sinabi rin ni Paul in Romans chapter 14, hindi na natin kailangan maging bihag kung anong araw. Huwag na tayong mag-debate kung Sabado ba o Linggo ba. Let everyone be persuaded in their own mind. Kasi nga pumasok na ang mga Gentiles eh. Ang mga Gentiles, wala naman silang kinalaman sa Jewish Sabbath. So pagdating sa Middle East,
Anong araw na walang work doon? Friday lang. Pagpipilitin mong linggo, may trabaho nga sila. Paano kayo maka-evangelize? Paano makasimba yan? Sabihin mo, hindi ko talagang mahal ng Panginoon, dapat ipagpalit yung trabaho. Wala tuloy yung mga tithes yan, walang ma-offering yan, paano kayo masusustain? So i-adjust nyo kung anong culture kayo belong. May iba, Friday, dun sa Middle East, may ibang church sa Pinas, Sabado, which is pabor din dahil maraming ang kapatiran ang excuse, di kasi may pwede ng Sunday eh. Ayan, may gawain tayo Sabado sa Rollstone. And then dito, may gawain tayo araw-araw. Gareklamo na ngayon iba, araw-araw nakakapagod. But believe it or not, in the book of Acts, ganito ang ginagawa nila. They were all daily in fellowship. At sabi pa nga doon, sa sobrang mahal nilang isa't isa, binenta nila yung mga ari-arian nila, mga kapatid. Para yung kita ng mga ari-arian nila, itulong nila sa mga nangailangan. Kasi merong mga dumating ng mga bagong convert na mga galing sa ibang lugar, walang bahay, walang matirhan. So para makaprovide sila ng matitirhan na lupa, mga kapatid, yung iba binenta nila yung mga ari-arian nila. Para lang lahat ay merong pang sustain ng kanilang needs. Lahat may makakain, lahat may matutulugan. And that's the church. And ganoon ang AOC. Pagdating namin, alagang-alaga kami. May tulugan, may grocery, may mga damit, may brief, kompleto, mga kapatid. Lahat ng pangailangan ay pinoprovide para lang lahat po ay happy. And sabi din sa Hebrews, yung binasa natin kanina, Hebrews chapter, 10? 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag daw nating talikuran ang fellowship. Ano sabi pa dito? As the manner of some is. Ibig sabihin, pastora, kahit sa time nila, maraming mga pala-absent sa mga gawain. Kung yung problema na yan meron dito, noon may dati na yung problema. Sabi ng writer ng Hebrew, huwag niyong gayahin yung mga kapatiran na pala-absent sa church. Yung magsisimba lang pag gusto nila. Huwag niyo silang gayahin. But exhorting one another, mag-encouraging daw ang bawat isa araw-araw dahil malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. As you see the day approaching. Kaya pag pala-absent ka, manghihina ka talaga, spiritual. Pero pag pala-attend ka, kahit nahirapan ka, kahit nag-struggle ka, umattend ka, ibang-iba ang paglago mo spiritual dahil lagi kang kasama sa gawain ng ating Panginoon. Praise God. So this is the reason why we love the church. We love the church dahil si Jesus ang nagtayo ng church. We love the church dahil pinapangaral ang katotohanan sa church. And we love the church dahil love ni Jesus ang church. In Psalms 27 verse 4, ano yung prayer ni David, mga kapatid? Psalms 27 verse 4, let's read it. Psalms 27:4, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Sabi ni David, kung pwede lang araw-araw, nasa loob ng iyong templo, sa aking buong buhay, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Meron ba tayong ganyang desire? Amen. Sana araw-araw may church. Sana araw-araw may gawain. Sana araw-araw may fellowship. Pero kung yung attitude mo, ano ba yan? Dami namang gawain, araw-araw naman yan. Kailangan mo magpa-examine sa Panginoon. Dapat masaya ka na araw-araw may fellowship. Hindi yung kada gawain, gareklamo. Pero gawain na naman. Do you love the church? Hallelujah. You must love the church. Last, mga kapatid, dito na lang tayo matapos. 2 Corinthians chapter 8 verse 7.
2 Corinthians chapter 8, verse 7. Therefore, as ye abound, 2 Corinthians, Therefore, as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in His grace also. So, if you really, mga kapatid, love the church, there must be an abounding of love within the church. And I'm thankful to the Lord, mga kapatid, for the church. And then, 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12. Let me see. Verse, 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11, basahin natin yung mga dinaranas ni Paul. 2 Corinthians chapter 11, verse 23. Are they ministers of Christ? I am more in labors, more abundant in stripes, above measure, in prisons, more frequent in deaths of. Of the Jews, 5 times received by 40 stripes, save 1. So that's 39. Thrice was I beaten with rods, 1 was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep, in journeyings, often in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. Daming pinagdaan ng pagsubok ni Pablo. In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger, in thirst, in fasting. Hindi to fasting na ito ay forced fasting dahil sa kahirapan. In cold and nakedness. Now, bakit tiniis to lahat ni Paul? Verse 28, beside those things that are without, that which cometh upon me daily, ano sabi dyan? The care of all the churches. Sabi ni Paul, naglakbay ako, and then sa pagbabiyahe ko, nagutom ako, nilamig ako, binagyo ako, ninakawan pa ako, binugbog pa ako, hinubaran pa ako, napunta pa ako sa disyerto, napunta pa ako sa karagatan. Ang daming pinagdaanan ni Pablo para lang matulungan ang church. So if you love God, give your life to the church. Okay? May iba sa inyo ay siguro nahirapan financially, kakatulong sa church. May iba sa inyo nagkasakit na dahil babad sa church. May iba sa inyo ay emotionally damaged because of the church. May iba sa inyo ay give up nyo yung comforts nyo at pangarap nyo for the church. And I believe ginawa nyo yan dahil mahal nyo si Jesus Christ. If you love Jesus, you must love your church. So that's my farewell speech. Sa bawat isa. Love the church. Amen. Pray for your church. Serve your church. Pagkatapos ng gawain, huwag mo nang aalis para mamasyal. Tumulong muna sa paglinis sa church. Support your church. Huwag manghinayang magbigay ng pera sa gawain ng Panginoon. Kung magagastos nga tayo para sa sinihan, gastos tayo para sa mga material na bagay, dapat higit na gastosan natin ang gawain ng Panginoon. Submit to your church, bless your church, at higit sa lahat, be the church. Natin na yun ang Panginoon. Let's pray, mga kapatid. Lord, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Turuan mo kami na lalo pang lalalim ang aming pagmamahal sa iyong iglesia. Tulungan mo kami, Lord, na hindi kami maging madamot at materialistic na pagdating sa gawain mo, pinagdadamutan namin. Lord, I pray na ang bawat isa bigyan mo ng apoy, ang kanilang mga puso na mahalin ang kada gawain. Bigyan mo sila ng puso na ayaw nilang may gawain na a-absent sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng puso, Lord, na mahal ang fellowship, mahal ang church.
Dahil mahal mo ang church, turuan mo rin kaming mahalin ng church. At tulungan mo kami, Lord, na mahalin ng church kahit nakikita namin ang mga kahinaan, ang mga problema, ang mga kakulangan, ang mga pagsubok sa loob ng church. Teach us to love the church the way you love the church, na binigay mo ang buhay mo alang-alang sa iglesia. Bigyan mo kami, Lord, ng desire na willing mapagod para lang sa church. Willing magkasakit para lang matuloy ang gawain mo, Panginoon. Willing, Panginoon, O God, ibigay ang lahat ng meron sila for the love of the church. Lord, without the love for the church, hindi kami lalago spiritually. Dinesign mo ang church as a place for us to know you more and to grow. In the name of Jesus Christ, amen and amen.